Diabetes, hypertension, heart disease, kaya nga bang i-reverse gamit ang diet? Makabahaba ito, halika kayo, pag-usapan natin yan. Okay, parati itong sinasabi ng mga taong hindi yata masyadong makaintindi. Pero simply put, i-define muna po natin ang ibig sabihin ng na-reverse ang disease. Kapag po sinabi nating disease reversal sa pamamagitan po ng diet, ibig sabihin gagaling ang sakit at hindi ka na makakaranas ng mga sintomas at diagnostic markings tulad ng laboratory values ng tulad ng sa may sakit. Kailangan example? Ito po example. Kung ikaw ay isang hypertensive to begin with, reversed po ang sakit ninyo kung ikaw ay walang iniinom na gamot, kumakain ka ng normal na pagkain ng tao, mayroon kang sapat na carbohydrates, ng proteins at fats sa iyong diet at hindi tataas ang iyong blood pressure. Kumbaga, ikaw ay wala na talagang hypertension. Para kang normal na tao, para kang isang taong wala rin talagang hypertension. Kumakain ka ng kanin, kumakain ka ng protina, kumakain ka ng taba, pero hindi tataas ang iyong blood pressure. Himayin pa po natin, ganoon din po sa diabetes. Reversed ang diabetes kung ikaw ay dating diabetiko pero ngayon ay tulad na kita, nakakakain ng carbohydrates, nakakain ng protina, nakakain ng taba, nang hindi tumataas ang inyong blood sugar. Hindi po kayo nag-hyperglycemia, wala po kayong polyuria, wala kayong polydipsia, wala kayong polyphagia. Gets nyo? Normal na tao. Balik ka sa pagkabata mo. Wala kang sakit. Ipagdiinan po natin ito. Noong kayo po ay mga bata, pinapakain kayo ng kanin ng inyong mga magulang. Pinapakain kayo ng inyong ulam. Pinapakain kayo ng inyong mga nanay at tatay ng mga ganyan pero hindi tumataas ang inyong mga blood sugar, di ba? Ibig sabihin, dapat po makabalik kayo sa ganyang state kung kayo ay diabetiko nang hindi na kayo umiinom ng gamot. Nakakakain kayo ng kanin. Nakakakain kayo ng ulam. Hindi tumataas ang blood sugar ninyo. Yan po ang totoong disease reversal. Ngayon, sa katotohanan ng bagay, ang mga sakit tulad ng diabetes at hypertension ay mga sakit na nakukuha sa uri ng pamumuhay. Ito pong mga sakit na ito pwede pong makontrol o mailagay sa tinatawag na remission. Ibig sabihin, pwedeng walang iniinom na gamot, nagda-diet po kayo pero controlled ang inyong mga sakit. At yan ang ginagawa ng tinatawag ng medical nutrition therapy. Sa amin po sa Lipa Medics Medical Center, mayroon kaming programang ginagawa kasama ang mga kaibigan nating cardiologists at iba pang specialists para matulungang makontrol ang inyong mga sakit. Sa pamamagitan po ng healthy lifestyle, nakakakain ang mga pasyente natin ng kanin, ng karne, ng taba, ng gulay, ng prutas. Namumuhay ng normal, kumbaga, walang nababawas sa kanilang lifestyle habang nababawasan po ang kanilang mga timbang at nababawasan din ang kanilang mga iniinom na mga gamot. Hindi po natin ginagawa ang sobrang restrictive na eating pattern dahil kung ang diet na sinusunod ay sobrang restrictive, chances are hindi magiging sustainable at hindi magiging reproducible ang results. Ang bawat dietary plan, kinocompute po ng isa-isa para sa bawat isang pasyente. May kasama rin po ito mga suggestions sa mga pagkain, meron din pong exercise plans para mas maging guided ang ating mga pasyente at again, maging sustainable ang dietary and lifestyle changes. Ganito po kasi yan, yung mga sobrang restrictive na eating patterns, pwedeng makokontrol din naman po natin ang mga sakit, pero kung tutuusin, minamask lamang po nito ang mga sakit. Magulo. Halimbawa, ganito, i-restrict mo ang carbohydrates mo, hindi talaga tataas ang iyong blood sugar. Hindi mo kakailanganin ng gamot sa diabetes. Pero kung panay taba at protina naman ang kakainin mo at tataas ang uric acid at cholesterol levels mo, edi para mo na lang namang itinaboy ang basura mo sa ilalim ng carpet o sa ilalim ng sofa mo. Restrictive ang eating pattern, hindi nga iinom ng gamot pero magkakaroon ng ibang problema tapos ipapangalandakan mong normal lamang yun. Hindi po normal kahit kailan na tumataas ang laboratory values ninyo. Meron po tayong normal values, kinakailangan pong masunod yon para hindi kayo magkaroon ng mga problema sa mga katawan ninyo. Ganun lamang po yung kasimple. Paliwanag ko pa, mas malakas-lakas para sa mga hindi makaintindi. Ganito po yan. Kapag nirestrict po ninyo, kinakain ninyo, mababawasan nga medications ninyo, pero hindi nito ina-address ang tinatawag na root cause. Minamask mo lang at pwede ka pang magdagdag ng ibang problema in the long run. Tulad nga halimbawa ng pagwawalis mo ng kalat at ilalagay mo lang naman ito sa ilalim ng carpet tapos maya-maya may ipis-ipis na rin dyan. Sa pamamagitan po ng medical nutrition therapy kung saan kino-compute ang tamang diet ng isang pasyente, nakakakain ng wasto ang ating mga pasyente, hindi restrictive ang kanilang eating pattern, sustainable ang diet, hindi nagkakaroon ng iba pang mga sakit, nababawasan din po ang mga gamot to the point na po pwede nang i-discontinue ang mga ito lalo at hindi na kinakailangan.
Yan po ang totoong control at remission, hindi yung pinaglololoko ninyo ang inyong mga sarili. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayo lahat. See you next episode. Ingat!